Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroon po ba o wala tayong tungkulin sa kapatid na gumawa ng masama sa atin man o sa iba? Ulitin ko, mayroon po ba o wala tayong tungkulin sa kapatid nating gumawa ng masama sa atin man o sa iba? Mayroon po ba o wala? Mayroon. Very good. O baka itatanong ninyo, siya na ngang nagkasala sa akin, may tungkulin pa ako sa kanya. Hindi po ba? Siya ang nagkasala. Eh bakit may tungkulin ako? Pero yan ang isa sa mga aral na nais ipaalaala sa atin ng tatlong pagbasa sa linggong ito sa 23 linggo sa karaniwang panahon. Ngayon, ano itong tungkulin na ito? Sa kapatid nating gumawa sa atin ng masama. O ang tungkuling pagwawasto sa kapatid nating gumawa ng masama. Or sa English, tinatawag nating fraternal correction. Eh, bakit naman natin gawin? Bakit? Bakit gawin natin ang pagwawasto sa ating kapatid na gumawa ng masama? May mga sagot ang ating pagbasa sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel at sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni sa Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sa unang pagbasa, ilang sagot ang mayroon po tayo? Mayroong dalawa kung bakit natin gawin ang pagwawasto sa ating kapatid na gumawa ng masama. Number 1, mayroon po tayong pananagutan kung hindi natin gawin ang pagwawasto sa ating kapatid na gumawa ng masama. Dahil kung hindi natin gagawin ang pagwawasto, siya ay hindi makapagbagong buhay at siya'y mamatay sa kanyang kasamaan. Anong ibig sabihin ng mamatay sa kanyang kasamaan? Kasi kapag tayo naggumawa ng kasamaan, tayo ay patay sa mata ng Diyos. Nakuha po ba ninyo yon? Tayo patay. Hindi po ba? Kahit nabuhay tayo sa katawan, patay tayo sa kaluluwa. Dahil namamatay ang ating kaluluwa kapag tayo ay gumawa ng
masama. Kaya, kahit buhay kayo dyan, buhay lang kayo sa katawan, pero patay sa kaluluwa. Mga zombie tayo. Spiritual zombie. Di ba yung physical zombie na bubulok ang katawan pero buhay? Ito namang spiritual zombie, buhay ka sa katawan pero nabubulok yung katawan mo, ay yung kaluluwa mo, pero di lang natin nakikita. Ang nakakakita ay ang Diyos. So, kapag nangyari yan sa ating kapatid na gumawa ng masama, dahil hindi siya nakapagbagong buhay, namatay siya, pananagutan natin. Sabi diyan sa unang pagbasa. Kasi sinasabi ninyo, ako lang nagsasabi, nandito po yon sa unang pagbasa. Sabi, this is the Lord's, thus the Lord says, if I tell the wicked, O wicked one, you shall surely die, and you do not speak out. Tayo yon. To dissuade the wicked from his way, the wicked shall die for his guilt, and I will hold you responsible for his death. So nakita po ninyo, may responsibilidad po tayo na itama, iwasto ang ating kapatid. Kaya hindi pwede tayong maging konsentidor sa mga masamang ginagawa ng ating kapatid. Kaya yan ang isa sa sagot kung bakit may tungkulin tayong napagwawasto sa kapatid. Maliwanag po ba yun? Amen? Ang ikalawa, wala tayong pananagutan kung ginawa natin ang pagwawasto. Ay dahil ginawa na natin yung pagwawasto, kung hindi nakapagbagong buhay ang kapatid natin gumawa ng masama at siya'y namatay, hindi na natin siya ngayon ang may pananagutan. At yan din ay sinasabi sa unang pagbasa. First reading from the book of, or from the book of the prophet Ezekiel. But if you warn the wicked, trying to turn him from his way, and he refuses to turn from his way, he shall die for his guilt, but you shall save yourself. So wala tayong pananagutan kapag ginawa na natin ang pagwawasto sa ating kapatid. So may dalawang sagot sa unang pagbasa at mayroong isang sagot kung bakit sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. At ano naman yung sinasabi ni San Pablo? Kung bakit natin gawin ang pagwawasto sa ating kapatid? Dahil, sabi niya, may sagutin tayo. Wala tayong sagutin kanino man. Maliban lamang sa sagutin na mahalin ang ating kapwa. At isang paraan
para ipakita natin na mahal natin ang ating kapwa ay ang pagwawasto sa Kanya, sa Kanyang kasamaan. So yun, ang tatlong sagot sa tanong kung bakit natin gawin ang pagwawasto sa kapatid. Tapos na po tayo sa bakit. Paano naman natin gagawin ang pagwawasto? Dapat alam natin yon, no? So saan naman natin ito matatagpuan? Saan ang sagot matatagpuan? Saan? Very good, sa Ebanghelyo. No? Ang Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng 4 na hakbang para iwasto ang ating kapatid. Ano yung una? Kung nagkasala sa atin ang kapatid natin, anong una nating gawin? Kausapin. Sinong kausapin mo? Ibang tao? Kausapin mo mismo yung taong nagkasala sa iyo. Yan ba'y ginagawa natin mga Pilipino? Tumatawa kayo. Yan bang ginagawa natin? Hindi. Anong ginagawa natin? Kinakausap natin ang iba. O ipinaalam natin sa buong komunidad. Pero sabi sa Ebanghelyo, dapat magsimula sa una, kausapin ang kapatid nating nagkasala sa atin ng sarilinan. Between you and him. Sabi nga sa Ebanghelyo. O ano yung ikalawa? Kung pumalya ito, hindi naman nakinig sa atin, anong gagawin natin? Magsama ng isa o dalawa. Para kung ano man ang napag-usapan, ay mapapatunayan ng 2 o 3 saksi. Ibig sabihin, walang tsismisan. Di ba? Napapatunayan eh. Pag pumalya naman to, anong gagawin natin? Isang guni na kasaan? Sa simbahan. O, buong simbahan na. No? Makin mo, buong simbahan na. Kung hindi pa matanggap, aywan ko lang. Hindi ba, yan naman ang nangyayari dyan sa parang counterpart natin sa barangay. O, saan natin dadalhin? Sa barangay, hindi ba? Sa atin naman, siyempre, sa simbahan. Kung hindi siya makinig sa simbahan, ano na yung gagawin? Yung pang-4. Anong pang-4? Ituring natin siya as outcast. Labas ka na. O yung ginagawa ng ating mga organization, on leave ka muna, on leave ka, para mapag-isip-isipan mo. Tama ba? On leave. Or sa ating simbahan, kapag alam na ng tao, maging public sinner ka na, alam na ng lahat eh. So hindi ka na pwede mangumunyon. Outside ka na ng komunyon. Di ba? Mahiya ka naman sa sarili mo, alam na alam ng tao eh. Mangungumunyon ka pa rito. So, outside communion. Pero, kahit ganito ang nangyayari, dapat bukas pa rin tayo na patawarin siya. Amen? Diba? Kahit si Jesus ay pinatawad ang publican, yung tax collector,
a publican. So, tayo rin ay dapat maging bukas. Kung pumalya ang fraternal correction, nandiyan ang forgiveness. Patuloy pa rin ang ating paghikayat sa Kanya na bumalik sa tamang landas. So mga kapatid, gawin po natin ito. Dapat sunod-sunod. No? Hindi tayo dapat lumukso. Dahil kapag lumukso tayo sa ikalawa, hindi natin ginawa ang una, anong mangyayari? Chismis. Hindi po ba? Amen ba? Pag lumukso naman tayo sa pangatlo, ipaalam na natin agad sa komunidad, yun ay trial by publicity. So, mga kapatid, gawin po natin ang fraternal correction o pagtutuwid sa ating kapwa para mapanauli ang pagsasama natin bilang magkakapatid at mapanumbalik natin ang ating kapatid na gumawa ng masama sa Diyos. At kapag ginawa natin ito, tayo ay nagpapadama ng pagmamahal sa ating kapatid na nagkasala. Sana gawin po natin ito dahil yan ay nagpapatunay na mahal natin ang ating kapatid na gumawa ng masama. Gagawin po ba natin? Amen? Amen.